pangunahing layunin is yung protection para sa ating mga Ang i-experience namin, parang ayaw sa isip talagang bigyan ng diin, matungkad, empowerment. Magandang hapon sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva. Ako po ang inyong lingkod, Alex Tingsay, dito sa programang Patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito ang Diyos at Bayan. Nagluksa po hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kundi maging ang buong bansa. Matapos bumagsak kamakailan ang isang C-130 plane ng Philippine Air Force sa Patikul, Sulu. 53 ang namatay sa malagim na insidente, kasama po ang 50 sundalo at 3 sibilyan. Bagamat patuloy pa rin ang investigasyon sa kung ano talaga ang naging dahilan ng pagbagsak ng naturang aircraft na itinuturing na isa sa pinaka-reliable na transport plane ng militar, marami pa rin po ngayon ang nananawagan na madali na ang modernisasyon ng ating Armed Forces of the Philippines. Isang mainam po itong paraan para maiwasan na ang mga aksidente katulad ng sinapit ng C-130 plane at maiwasan ang pagkawala ng ating mga magigiting na sundalo. So kumustahin po natin ang mga magagandang plano ng ating AFP, lalo na dito sa pinaka-crucial na usapin ng modernisasyon. Makakasama po natin ang Chief of Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, walang iba kundi si Captain Jonathan Zata. Magandang hapon po sa inyo. Isang magandang hapon po, Sir Alex, at sa ating taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, tayo po hindi na magpapaligoy-ligoy, Captain Zata. Kumusta na po ang plano ng modernisasyon sa ating AFP? Nabanggit na po kasi na pati ng ating mga mambabatas na kailangan ng ma-accelerate ang ating modernization program para hindi na po tayo nagre-rely sa mga lumang mga kagamitan so that we could be at par with our neighboring countries. Yung target po natin, are we still on track for this modernization, Captain? Thank you, Sir Alex. Yes, we are still on target. At currently po, ang ini-implement ng inyong hukbong sandatahan na sa revitalized or revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay yung tinatawag po natin na Horizon 2. Itong Horizon 2 is scheduled to be completed by 2023. At despite the ongoing pandemic at iba pa pong reprioritization of our current budget, alam niyo po, we're still confident that the revised AFP modernization program will be completed by 2028 so that we will be realizing our vision of becoming a world-class armed forces. Okay. Sa amin pong research ay napag-alaman po namin na ayon na rin sa pag-admit ng AFP, yung ating pong modernization is still at 60%, where modern weapon system and equipment for the military are already in the pipeline. Pwede niyo ba po kaming i-walk through dito sa sinasabi ninyong 60% at ano po ang pinakamahalaga doon sa mga latest acquisition natin in terms of modern equipment and weapons to be at par with our neighboring countries, with the view in mind that we will be able to come up with at least a reasonable defense like in the issue of West Philippine Sea. Yes, sir. Again, thank you, Sir Alex. Currently, sir, we have completed, in terms of amount, about 100 billion of the modernization project. At itong modernization project, itong revised AFP modernization project is pegged at around 200 to 300 billion pesos for the next couple of years. Ano po? And from the current acquisition that we have, ang pwede po nating masasabi
na pinakamahalaga sa mga acquisition na ito ay yung tinatawag po nating Jose Rizal Guided Missile Frigate na BRP Antonio Luna. Previous years po, nakita na po natin yung BRP Jose Rizal at this year, last February lamang po, dumating yung ating pinakabago. Ito po yung bagong-bagong frigate na pinangalanan po nating barko ng Republika ng Pilipinas na Antonio Luna. This year also po, nakita din po natin ang delivery ng mga kagamitang panghimpapawid. Kasama na po dito yung tinatawag nating Lockheed C-130 Hercules aircraft, cargo aircraft po. Yung ating tinatawag na command and control aircraft na G-280 fixed wing. At meron din po tayong tinatawag na close air support aircraft na 6, yung tinatawag po natin na Super Tucano. At 6 din pong units na Black Hawk utility helicopters. Among the important items also delivered for the second horizon na pwede po nating masasabi ay yung 4 na unmanned aerial system. At meron po tayong tinatawag na 3 radar air defense surveillance system under po ng Philippine Air Force. So itong taon lamang pong ito, nakita natin po yung mga importanteng mga gamit na yan. At kasama din po dito ay yung pagmodernize ng ating ground troops. Kasama din po dyan yung tinatawag nating command and control equipment. Ito po yung mga kagamitan upang magamit natin sa ating mga ground troops upang magkaroon sila ng magandang komunikasyon, hindi lamang sa isa't isa, kundi sa ating mga assets, mapahimpapawid man o mapa sa tubig. Meron din po tayong mga rocket-propelled grenades at 40mm grenade launchers na pwede po nating masabing isa sa mga game changers equipment po ng ating Philippine Army. Of course, apart from all this modern equipment acquisition, ang ating pong mga base all over the Philippines o yung tinatawag nating strategic areas around the Philippines ay atin pong minomodernize din upang to better cater to this equipment. Parang papaliparan po para sa ating mga aeroplano at helicopters at ganoon din po mga makabagong pier at shore facilities para sa ating mga bagong sasakyang pandagat. Okay, ano po, gusto ko lang kasi yung hinihintay po talaga ng ating yung mga kababayan. Pero how close are we for yung pong na magkaroon tayo ng mga submarines? Kasi yan po ang pagkaintindi ng mga tao. Wala nga tayong submarino. Kasama po ba yan in the long run? And then yung mga fighter jets, kasi sinabi noon nagka-problema na yung acquisition natin na fighter jets hindi pwedeng lagyan ng mga modern missiles and rockets. How true is this? Opo, doon muna po sa unang tanong regarding po doon sa tinatawag nating submarines. Ano po? Kasama po siya sa second horizon ngayon po. At it would be rolled over also to the third horizon dahil ang pag-acquire po ng isang submarine ay hindi kasing dali sa pagbili ng isang sasakyan. Dahil kagaya po ng, if I may use the term, pagbili ng isang ordinary na sasakyan or kotse, kinakailangan mo meron kang garahe, kinakailangan meron kang talyer, at importante sa lahat, yung magmamaneho ng makabagong sasakyan na yan ay hindi lamang properly trained, kundi meron po siyang experience in operating these new types of equipment. So makakaasa po kayo, nakasama po sa second horizon at sa ongoing modernization program ng inyong hukbong sandatahan ang pag-acquire po natin ng hindi lamang ng submarine, kundi pagtitrain po ng mga personnel, hindi lamang po yung magpapaandar nito, kundi pati rin po yung magre-repair nito. Kasama din po dyan yung mga facilities na kinakailangan para ma-ensure mo na ligtas ang submarine. Ganun din po yung tinatawag nating acquisition ng multi-role fighters. We're still on track
na within this horizon, makaka-acquire po tayo ng multi-role fighter para po sa ating hukbong himpapawid. While we are acquiring that multi-role fighter, yung ating current fighters po, yung FA-50 na nakuha po natin ng brand new sa South Korea, yun po yung tinatawag nating ginagamit po ng ating mga piloto to hone their skills in further flying these new types of equipment. At ang totoo po niyan, pwede po siyang lagyan ng makabagong mga rockets, makabagong mga armamento na pwede po nating masabing at par sa technological advanced neighbors po natin. And ang pinaka-importante po dito sa ating ongoing modernization program ay hindi lamang po yung tinatawag na pagbili ng mga bagong gamit. Importante din po yung pagtitrain ng ating mga tao para mag-operate niyan. At more importantly, yung support system po na kinakailangan para yung bagong kagamitan na yan ay ma-maintain natin, ma-sustain natin, at magamit po natin ng tama. Kasama po dyan yung doktrina, kasama po dyan yung organisasyon, kasama po dyan yung training, kasama po dyan yung material, at mga buong aspeto na maaaring hindi nakikita ng karamihan sa ating taong bayan dahil lang nakikita lang natin yung pagbili lang. Part lamang po yun. All-inclusive po yung tinatawag nating modernization program. Sir Alex. Okay, ako po dahil matagal na ako dito po sa broadcast at saka sa larangan ng balita, news gathering, ay nasusubaybayan ko na rin nga po itong takbo ng ating modernization. Ang gusto ko pong matiyak sa inyo, kasi po napakaraming mga bansa na nag-o-offer, hindi po ba? At talaga namang nagpapaligsahan sila. Doon ba sa ating criteria, nasa priority po ba natin yung transfer of technology? Yung bang pagdating ng panahon, pag natutunan natin yung mga technology nila, committed sila na tulungan tayo na magawa natin on our own? Tama po yan, Sir Alex, na parte ng ating modernization program ay ma-ensure po natin na ang ating mga kasundaluhan, mga piloto, sailors, ay marunong pong mag-maintain ng mga kagamitan na bago na yan. Ang isang halimbawa lamang po, yung na-mention ko po kanina, yung FA-50 po natin, na bago pa natin dinala dito sa bansa ang mga fighters na yan, ay naging extensive po ang training ng mga piloto natin dun sa South Korea. Dun pa lamang po habang ginagawa, ina-assemble po yung mga parts ng eroplano, ay nag-undergo na po ng masusing pagsasanay ang mga piloto at yung mga ground crew. Kung kaya't bago pa man matapos yung eroplano na yan, ay yung ating mga crew at yung ating mga piloto ay meron na pong karanasan na magpalipad, mag-troubleshoot at mag-maintain ng ganitong mga kagamitan. At makakaasa po kayo, Sir Alex, na hindi lamang po tayo bumibili ng mga bagong kagamitan, tinitrain din po natin at inihahanda po natin ang ating mga kasamahan para i-maintain yan. Not to mention, Sir Alex, kailangan din po natin ang suporta ng tinatawag natin na local industry. Dahil alam naman po natin na darating na kung dumating yung araw at tayo po ay kinakailangan na mag-step up because of the current threats and dangers, dapat masuportahan ng local industry itong mga equipment po natin na ito. Kung kaya't ganun din po yung ating tinatawag na stakeholders engagement para po yung mga services, yung mga spare parts, and other logistics train ay maging available na rin po dito sa ating bansa. Ano po ba yung balita? Kasi yung po ating mga kababayan natin with their skills, pagdating din po, kilala na din naman po tayo sa shipbuilding na meron daw yung magtatayo na ng planta dito po sa atin para gagawa ng ating future warships. Totoo po ba yun? Opo, may mga, not to mention the names, baka sabihin pinopromote natin. But meron na pong mga private firms
hindi lamang po dito sa Southeast Asia, but more importantly sa Europe and the Americas, have shown interest po to look for a local subsidiary so that and location para po dito na po maglagay sila ng isang planta to build ships. At maaaring alam din po ng mangilan sa atin, lalo po sa taga Davao or even taga Cebu, meron din po tayong mga international shipbuilders nandoon. Dangan nga lamang po at ang kanilang minomanufacture ng mga barko ay pang commercial type. Ibig sabihin, kaya na po ng ating mga mamamayan at industriya na makapag-manufacture ng barko at sasakyang pandagat para po sa inyong hukbong sandatahan. Isa po sa napuna ko, yung very glaring, no? Wala tayong sariling tangke. Kasi lalo na tayo, hindi lang naman ang although yung West Philippine Sea, kasi yan ang sikat na gawa ng ang mga usap-usapan, buong mundo po ang kasama diyan, pati yung mga kalyado natin, no? Pero dun sa ating pong counter-terrorist campaign, ay nakikita ko po wala tayong sariling tangke. Tayo po ba magkakaroon yan? Opo. Sa kasalukuyan po, ang ating Philippine Army ay meron po silang tinatawag na upgraded version ng M113. It's a troop carrier at meron pong mga variants po yan na pwedeng magkarga ng iba-ibang armamento, hindi lamang po ng kasundaluhan. Isang squad ng sundalo ang pwede pong makarga ng M113 na yan. Subalit ngayon po, dinidevelop po natin yan na ang troop carrier na yan ay pwede pong paputok ng mga mortars. Hindi lamang po ng 50 caliber na cruiser weapon, pati po mga 20 mm and 40 mm grenade launcher. At kasama din po sa ating ongoing horizon sa modernization program po natin ay yung acquisition po ng light tanks para po sa ating Philippine Army. So these things are being considered at hindi lang po kinoconsider but plans are already being executed, and that kung ano po yung magagawa natin sa current inventory ng mga light tanks natin or armored vehicles po natin ay ginagawa na po ng ating Philippine Army. Kasama na rin po yan sa tinatawag nating self-reliance defense posture. Okay. Balikan ko naman po yung issue, yung nabanggit natin kanina tungkol sa crash, no? Kasi nagkaroon po ng pag-uusap sa Senado na maliwanag pa daw sa sikat ng araw na yung mga nag-crash na yan, pagkabat yan ay bagong dating lang at galing sa Amerika bilang kasama po sa mga kasunduan natin. Hindi rin po may we cannot we cannot disregard the fact na mga ito po ay mga luma. Okay? So ang sabi nila, ito yung mga metal fatigue na mga weapons na pinapadala po sa atin. So, yung hubay na pag-uusapan na ninyo na hindi na tayo dapat tumanggap ng mga hindi lang second hand, kundi yung mga yung mga nakuha natin, yung sa land, okay po yun Pero yung mga air assets natin ngayon, dito po lumalabas sa general. Ibig sabihin, na pag-uusapan po ba yan sa top brass sa modernization program? Opo. Unang-una, in fairness po, yung aksidente na nangyari, tragedy na nangyari, na bumagsak po yung C-130. Yung C-130 po na yan, na tinatawag natin na Variant H or Variant Hotel, isa sa pinaka-latest variant po ng C-130, na bago po dinala dito sa Pilipinas, pwede po natin siyang masabing parang good as new. Dahil kasama po yung technical teams ng Philippine Air Force na pumunta doon mismo sa manufacturer at sinigurado po yung airworthiness ng katawan niya, ng makina niya, at lahat po ng aspeto. So, hindi man siya bago, pero hindi naman po siya sabihin natin na lumang-luma, kundi it is refurbished. Ngayon po,
yung mapuna din po natin na yung FA-50 na dumating sa atin, yung mga helicopters na dumating sa atin, yung Gulfstream na dumating po sa atin, those are all brand new. And as much as we could, at kung na-meet po yung ating tinatawag na circular of requirements, ay sinisigurado po natin na yung mga kasangkapan, mga equipment na binibili natin para sa mga kasundulahan ay mga bago po. Case in point po, yung ating dalawang Jose Rizal class frigate, yung dalawang Tarlac class amphibious vessel, yung 4 po na amphibious assault vehicles. Those are brand new equipment. At nagpapasalamat nga po kami kay President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang patuloy na suporta that allows the Armed Forces of the Philippines to acquire these brand new assets. Ay wala naman pong masyadong issue. Yun na talagang alam naman na bago yung mga warship natin at dumating. In particular, yung Air Force po ang talagang nagkaroon ng issue dito gawa ng kahit sabi ko nga sa sarili ko, I have to ask this kasi if we backtrack, no, nagkaroon din tayo ng mga issue noon sa mga yung tinatawag na Widowmaker na eroplano kaya bali, alam niyo na, parang hanggang ngayon ay iniuugnay pa nila. That's why we have to hear from you straight from the horse's mouth na tiniyak nyo na ito'y bago at kung meron mang siguro yung factor ng pilot error, yun po ba ang ano ninyo, Captain, yung lumalabas sa investigasyon ninyo? Yeah, unang-una po, this is one tragedy too many. Ano po, talagang kami po ay kinalulungkot po ng inyong hukbong sandatahan ang pangyayaring iyan. And ito pong mga aspeto na ito ang tinitignan ng ongoing investigation. Magmula sa na-mention niyo po kanina sa fatigue ng aircraft o ng body fatigue ng aircraft, makina nito, airworthiness nito, training ng crew, experiences ng crew, pati po yung condition ng airport, pati po yung supply train, pati po yung fuel na ginagamit. Ito po ay currently being investigated at until such time that these factors are all answered, kasama na rin po yung black boxes na pinadala na po natin sa Estados Unidos, ay doon po natin mawawari kung ano po ba talaga ang cause or causes ng pagbagsak nitong eroplano na to. Kung kaya as we speak, kung ano po yung magagawa po ng Philippine Air Force at ng buong sandatahang lakas ay ini-initiate na po in terms of doctrine, in terms of tactics, techniques, and procedure dahil ayaw na po natin na magkaroon po tayo ng ganitong sakuna o pangyayari in the future. Okay, alam naman natin na napakalaga kasi ng C-130. Talagang sa laki na lang talaga nakikita natin kung ilan yung mga pwedeng isakay nito. So ilan na lang po natira para po sa gamit ng ating pong AFP? Sa kabuuan po, meron po tayong 5 C-130. And because of the unfortunate incident, nabawasan na po yung ating C-130. Yung isa pong lumilipad kasi we are maintaining na meron tayong 1 up, 1 down na aircraft ay naka-grounded muna po until such time na yung investigation ay matapos. At yung mga ibang aircraft po natin, yung 3 pa, are still undergoing, 2 po are still undergoing yung tinatawag natin depot level maintenance. At meron pa po tayong isang for delivery po after undergoing extensive maintenance as well. But okay, ang sinasabi nga po ng ating Chief of Staff na si General Ceredito Sobihana na nag-a-adjust naman po ang inyong hukbong sandatahan dahil despite this setback, we will not allow na yung ating operational tempo ay maapektuhan itong pag-ground ng C-130 and other aircraft po natin. Pwede po natin ipasimplify na tinatawag po natin na proper planning prevents poor performance. Kung kaya continuous po yung tinatawag nating threat assessment, continuous po yung pagpaplano natin kung paano natin may dadala
ang isang unit ng hukbong sandatahan mula from one place to another, or even yung pag-deliver po ng mga kinakailangan na assistance para sa ongoing pandemic po, para ma-meet po natin yung ating vaccination, at even po as we speak, yung pagsuporta po natin sa mga sinasalanta po ng pagsabog ng Bulkang Taal. All these are being considered at nag-a-adjust po ang ating sandatahang lakas with its current inventory, and we are optimizing what we have available so that we could continue to support the mission and help assist our civilian populace. Alright. Mas lalo po magiging makabuluhan ang ating talakayan ngayong hapon patungkol po sa pagsulong ng AFP modernization. Kumusta na ba? Kaya wag po kayong alis mga kaibigan, magbabalik po tayo kaagad para sagutin ang ilang pang mga mahalagang katanungan, at kasama pa rin ang Chief of Public Affairs ng Armed Forces of the Philippines, si Captain Jonathan Zata. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mahalagang panel. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan, at patuloy po nating pinag-uusapan ang pagsulong ng AFP modernization. Kumusta na ba? Para po sa ating mga masusugid na televiewers, inyo pong napapanood ngayon ang Diyos at Bayan dito sa Light TV, God's Channel of Blessings, gayon din sa iba't ibang cable channels na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. At kasama pa rin po natin si Captain Jonathan Zata, ang spokesperson po ng AFP. So, bukod po sa recent C-130 crash, Captain, may isang aksidente pa rin pong nangyari recently which involves an air asset na kakukuha pa lang natin mula sa US. Yung parang ano po yata yun, Super Tucano. Ano po bang nangyari, Captain? Ang nangyari po, part po ng kanyang flight training, na ang nagpapalipad po noon ay mga piloto pa po ng manufacturer sa Clark Airfield. Nung naglanding po, medyo napa-hard landing at naapektuhan yung kanyang front landing gear. Nakapag-land naman po siya ng maayos, at ang nagkaroon lang po ng diferensya ay yung kanyang landing gear, at ito po ay sinagot ng kumpanya at nai-repair. Meron po kasing mga, ito, I just wanted to sound you off kasi siyempre yung isip ng mga tao hindi pa nagbabago na halimbawa parang yung sinabi na yung ganitong organisasyon sabi makabago na, pero sa isip pa rin ng tao hindi pa nagsisink in sa kanila po. So may mga nagsasabi, yung observation lang naman po ito. That's why we want you to answer this. May mga meron daw po bang extensive training of personnel to prevent accidents like this? Ang sabi po ng iba, we are losing so many great men and women because of poor equipment and outdated aircraft. Palagay ko, ito po yung sinasabi ko sa inyo na tangay-tangay pa natin yung presumption ng mga tao doon sa nakalipas. Kayo na po ang sumagot yan for the benefit of yung mga taong ganito pa rin po ang kanilang kaisipan patungkol sa ating AFP. Opo, bagamat hindi po ako piloto, subalit marami din po tayong mga kakilala, kasamahan na piloto din, na sa katunayan po, hindi lamang po isang taon ang ginugugol ng isang opisyal o isang member ng Philippine Air Force para mag-aral po na lumipad. Meron po siyang tinatawag na required minimum number of hours para po ma-check out siya para magpalipad ng isang type of aircraft. Kung nagkaroon po siya ng pilot training, minimum po of 18 months na magkaroon po siya ng basic pilot training. At from there, meron din po siyang tinatawag na minimum flying hours para mag-qualify po kung anong type of aircraft yung suited siyang paliparin. So hindi po pwedeng ikaw ay chopper pilot, magiging piloto ka ng Nomad and vice versa. Kung saan ka
specialize. Kung rotary wing pilot ka, rotary wing pilot ka, at kung anong type of rotary wing. Ang ine-emphasize lamang po natin dito ay yung pagpapalipad po ng eroplano ay dumadaan sa masusing pagsasanay, pagsusulit, at pag-check out. Ganun din po yung mga maintenance po. Kung kaya't yung mga pilot crew at saka aircraft crew, kasama din po silang lumilipad. Kung kaya't kung meron pong tao na very much aware at concerned sa safety ng kanyang aircraft, mismo po yung nagpapalipad at yung nagme-maintain ng mga sasakyang pandagat na yan. At continuous po yung tinatawag nating currency training ng mga piloto at po ng mga maintenance. Kung kaya't babalikan po natin na marami pong mga agam-aga, marami pong haka-haka regarding dun sa pagbaksak ng sasakyang panghimpapawid natin po tungkol makailan lamang. Hindi po tayo mag-speculate, subalit we will use all available means at our disposal to come to the bottom of what really happened. Whether it is weather, whether it is material failure, whether it is pilot error, lahat po yan are being considered, and as soon as a factual report from the investigating team is made available, then mahirap po magsalita regarding that. Totoo po yun. At alam nyo kasi, dahil nga sa mga karanasan nung nakaraan, so parang siguro naiisip nila na yung mga kagamitan natin, lalo na sa Air Force, ay yan ba, nasusunod ba talaga yung expiration date ng mga spare parts? Kasi ang tingin ng iba parang talyer na pwedeng palitan yung mga spare parts. So ina-assure nyo naman na professional na po tayo pagdating sa ganyan, Captain. Yes, sir. Ako po, car owner ako, no? Pag sinabing 10,000 kilometers na ang itinakbo mo ng vehicle mo at kinakailangan ka nang magpalit ng either fuel filter or oil filter, pinapalitan po natin yan. Sasakyan lang po natin yan, ano? Kumbaga sa personal lang po natin yan. How much more sa organization na kagaya po ng hukbong sandatahan. So yan pong mga maintenance schedule ay sinusunod as much as possible. At tama din po kayo, ito rin po yung isa sa mga aspeto na tinitingnan po ng investigation. So lahat po yan are being considered, and everything is being looked into, so that pagdating po ng result ng investigation, it would be impartial, unbiased, at yung kinakailangang correction ay dapat i-implement. Okay. Captain, sa kabila ng mga magandang reports na nakikita naman natin maski sa media, hindi po ba, na talagang magandang takbo ng ating modernization program, hindi natin maaalis na may mga tao pa rin, alam nyo, yung hindi sila optimistic, pessimistic sila. Sabi nila, parang mabagal pa rin ang modernization ng AFP, at tinatanong nila, yan ba'y funding issue pa rin? At bakit minsan may mga lumalabas ting mga balita na nagkakaroon ng conflict sa mga brand o sa mga kontrata na pinapasok ng gobyerno, which nakaka-complicate sa mga taong hindi nila naunawaan kung paano ito isinasagawa. Right, Captain? Tama po yan. Yung ina-undertake po nating modernization program, kaakibat din po niyan yung pagka-follow po natin yung tinatawag natin na procurement law. Ano po? At very deliberate at very precise po yung mga requirement po ng ating procurement law. Kung kaya't lahat ng steps na pong yan ay ginagawa po natin to ensure that the delivery of the equipment are done on time and in accordance with the auditory and administrative procedure being imposed by the government on us. Also, let us take into consideration, sir, na as far as our budget is concerned, as much as we would like to spend more on defense,
ang katotohanan po niyan, ang defense spending po natin ay 2% lamang po ng ating annual budget. And malaki pong amount na po yan, na 2%, but we have to prioritize din po yung mga kailangan lang or kaya lamang po ng budget niyan for that particular year. Kaya nagpapasalamat din po kami sa ating mga mambabatas at nabibigyan po ng pagkakataon na magkaroon ng multi-year acquisition ng hukbong sandatahan, kung kaya't yung mga big ticket items po natin ay naisasama po natin sa ating annual procurement system. Yung portion na binibigay po sa hukbong sandatahan, yun po yung ginagamit natin at pinaprioritize po natin, kung kaya't ganyan po ang paglalatag ng ating modernization program into 3-5 years horizons. Para po, yung una, yung first horizon, nakatutok po tayo para mapalakas yung ating sandatahang lakas against internal security. Kaya nga po, magandang pagkakataong ito, manawagan din po sa ating mga kasamahan, kababayan na naliligaw ang landas. Tama na po yung 50 taong insurgency. Ang inyong pamahalaan ay gumagawa na po ng aksyon upang lahat ng mga bagay na inyong ini-issue ay ma-address. At hindi po tama na sa armadong pakikibaka may parating yung gusto nyong pagbabago. Ang armado lamang po ang inyong hukbong sandatahan. Kung kaya pinapalakas natin. Dahil sa nasabi po ninyo yan, at actually, I was about to ask yung aspeto na yan dito naman po sa ating fight versus insurgency, fight po ng AFP. Eh, di ba, sabi nga daw nila, ano ba ang kailangan ng AFP ba't hindi nila kayang talunin yung mga enemies of the state? Tama po. Ang inyong hukbong sandatahan, ang kanyang ina-address po yung tinatawag na armed component of the insurgency. Ang kinakailangan po para matapos itong insurgency na ito ay yung tinatawag na whole of government approach. At nagpapasalamat po kami because of the National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict ay naiibsan na po yung problema ng armed conflict sa maraming kanayunan. Nakikita na po natin yung development. Meron na po mga kalye, meron na po mga facilities sa mga malalayong barangay. At ito po ang nakakatulong ng malaki para po mawala na po yung insurgency na yan. Ang inyong hukbong sandatahan ay ini-ensure lamang po na yung mga armed component ay hindi manggugulo sa tinatawag nating development of rural areas. Kaya patuloy po natin sinusuportahan ang National Task Force LCAC on this aspect. Kumusta naman pala po yung usapin na dati, yung mga kampo dito po sa city, katulad yung nandiyan sa Campo Aguinaldo. Eh, may balak po niya noon na ilipat sa malayong lugar para yung maging commercial yan at yung mapagbibilan yan ay parang magiging source din ng funding sa AFP. Pinatuloy na po ba yun? O ba yun? Opo, salamat po. Patuloy din po yung ating pakikipag-coordinate sa Department of National Defense. Ganun din po sa BCDA na yung ating pong mga real estate na pwedeng for joint use or pwede po nating iparenta ay pinaparenta po natin upang yung funds na ma-generate po nito ay makakatulong din po sa ating modernization program. Continuous din po yan, but we're making sure na part po yan ng tinatawag natin na development plan ng Armed Forces of the Philippines na yung ibang real estate na pwede po nating ipagamit at parentahan ay maparentahan natin at yung proceeds magamit din po natin sa modernization program. Okay. So dumako tayo dito sa isa sa pinaka tinatawag nating mainit o yung sinasabi natin dito na talagang yung hot topic ng West Philippine Sea. Ano po? Ano po ba ang hamon na ito sa ating sandatahang lakas? Dahil talaga namang nakikita natin na malaki pong mawawala sa atin yung ating mga natural resources, mga isda, kung ano mga yamang dagat,
At higit sa lahat, meron tayong mga yamang dagat, yung mga oil nandiyan po na alam naman natin yun ang interest, no, ng mga ibang bansa. So ano po ba ang inyong strategy? How do we go about it? Okay. As far as yung inyong hukbong sandatahan, tayo po ay bahagi ng National Task Force on the West Philippine Sea. At patuloy po ang ginagawa po nating pagsusurveillance, pagmamonitor at pagpapatrolya sa lahat ng areas na tayo ay meron tayong tinatawag na national interest. Patuloy po yan. Tama po yung sinabi ninyo na isang napakalaking challenge sa hukbong sandatahan para makover lahat po yan. Kung kaya't, through the National Task Force on the West Philippine Sea, meron po tayong other agencies na tumutulong din po sa atin or kabahagi sa pag-i-ensure ng ating sovereignty at ang ating interest ay napoprotektahan. Andiyan po ang Philippine Coast Guard, andiyan po yung yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, andiyan din po yung Department of Energy at iba pa pong departamento na kabahagi ng National Task Force on the West Philippine Sea. Ang bottom line po, ang strategiya for the AFP is to continue with our current mandate of protecting what really is ours. At protektahan po yung ating mga mangingisda para ang ating mga mangingisda ay makapalaot, makapunta po sa area na maraming isda at makapangisda po sila. At hindi po natin tatantanan yan. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Magbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating talakayang pagsulong ng AFP modernization. Kumusta na ba? Wag po kayong alis. We'll be right back. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan at patuloy po nating pinag-uusapan. Ito pong hot topic, pagsulong ng AFP modernization. Kumusta na ba? At kami po ay natutuwa. Kasama po natin si AFP Public Affairs Chief Captain Jonathan Zata na walang takot po na sinasagot yung ating pong mga diretsahang tanong. A while back, nung pinag-uusapan po itong West Philippine Sea, marami po akong narinig noon pa na mga suggestion na sabi, alam mo, Alex, mga kausap ko ba, mga ibang may military background din. Kasi matagal na yung issue na yan Ngayon lang talaga sumambulat sa atin na dapat talaga mas palakasin ang maritime defense natin. At ang kailangan natin talaga, of course, maraming salamat. Meron tayong mga corvette na ganyan, mga submarine. Pero yung patrol, yun talaga, yung parang mga patrol fast craft talaga, yan dapat. Yan ay raw ngayon ang modernong yung swamp defense. Yan po ba yung kasama sa mga doktrina ninyo? At wala ba tayong balak na tayo yung mag-manufacture ng gano'n katulad ng mga Israeli boats na ganyan? Tama po yan. Part po ng AFP Modernization Program ay hindi lamang po yung tinatawag na capability, material, technological development, pati po yung basis support and systems, but also yung doctrines development po na ginagamit po natin ang ating mga assets in an optimum way so that we can further defend what really is ours. At tama rin po yung na-mention nyo po na meron pong mga initiatives to procure fast attack interdiction craft. At nasa pipeline din po yan, kasama po sa Horizon 2, na alam nyo po, yung implementation po ng acquisition is already part of the doctrines of the Armed Forces of the Philippines. Dahil nga po sa challenge ng ating budget, kinakailangan nating i-prioritize kung ano yung mga items na gagamitin natin complementary sa mga succeeding procurements. Okay. Ito po, gustong-gusto ko itanong sa inyo ito. We're talking about modernization, pero somehow, some way,
kailangan iangat din po natin yung moral ng mga kasunduluhan. I can say this because I also have friends in the military. Karamihan sa kanila ay mga retired na at nakikita ko yung iba nag-retire na pero yung po bang pamilya nila ay kailangan pa rin nilang magtrabaho ng gusto, kumayod kahit wala na sila sa military kasi hindi po nakasapat yung compensation nila. Okay? So, ang ibig ko po sabihin ng yung heart and soul ng modernization ay hindi lamang sa tingin ko hindi lamang yung mga weapons na makasabay tayo, pero ano na po ba ang binibigay natin na mga tawag dito? Binibigay nating mga remuneration yan sa ating pong mga kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga nagre-retire, Captain. Yes, sir. As mentioned, sir, 5 pillars po yung ating AFP modernization program. Nasabi ko na po yung acquisition, which is part of the capability, material, and technology development. Nasabi ko na rin po yung basic support systems development. Kasama din po dyan yung doctrines development. At yung na-mention niyo po kanina para sa pampahay moral ng kasundaluhan ay yung human resource development at force structuring and organizational development. Para po masuportahan ng maayos ang kasundaluhan, lalong-lalo na in terms of benefits and pay and allowances, kinakailangan pong i-organize yung AFP into a lean but mean organization. Hindi naman natin kinakailangan na napakalaking standing army, kundi kinakailangan lang po natin ng isang army na high moral, na pwede nating masuportahan in terms of their salaries and in terms of their benefits. At sa mga nakaraang panahon ng pamumuno po ng ating presidente, kami po ay nagpapasalamat at patuloy pong nadadagdagan ang naging salaries po at benefits ng kasundaluhan. Dahil tama po yung sinabi ninyo na habang nakadeploy ka sa isang area, whether it is sa isla ka o sa isang bundok ka o lumilipad ka, nakakasiguro ka na yung mga pamilya mo ay nakakapag-aral ng maayos dahil merong scholarship program, na yung mga member ng pamilya mo ay nakakain ng maayos dahil yung sweldo mo ay hindi lamang sapat, kundi tamang-tama sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino. At kapag ikaw naman ay nagretiro, ay makakasiguro ka naman na yung serbisyo mo sa mga nakaraang taon ay may karampatang benefits din. So all these are considered po, part din po yan ng modernization program. And as we speak, the Secretary of National Defense himself is addressing the need for a more responsive and proactive retirement program of the AFP. Well, thank you so much, AFP Public Affairs Chief Captain Jonathan Zata, for enlightening us about the modernization and the efforts of our AFP top brass to make sure that we are not only doing everything to secure our country, but at the same time to create and produce soldiers who are not only patriots, but also God-loving citizens. Thank you so much. And wala po ba kayong, baka meron bibigyan kayo ng time para manawagan or ano po bang gusto ninyong sabihin sa ating pong mga nanonood? Unang-una po, Sir Alex, nagpapasalamat po ang ating Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, si General Cirilito Elola Subihana, sa pagkakataon po na binigyan niyo po kami ng oras at may paliwanag yung importanteng aspeto ng modernisasyon. At pinaparating din po ng aming butihing Chief of Staff ang pasasalamat po sa patuloy ng suporta ng ating mga kababayan, lalo na po ang komunidad ng mga mananampalataya sa pagtataguyod at pagdadasal sa miyembro po at sa organisasyon ng inyong Sandatahang Lakas. Makakaasa po kayo na gagampanan po namin ang aming tungkulin with humility and love of God and our country. Again, maraming salamat po. Okay. Thank you so much, AFP Public Affairs Chief Captain Jonathan Zata. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating prayer for the nation. Makakasama po natin ngayong hapon
ang regional pastor ng Jesus is Lord Asia, Middle East, Micronesia, Africa, or AMEMA East Asia 1. At the same time, pastor din po siya ng JIL Hong Kong. Walang iba kundi si Pastor Bart Itong. Maraming salamat po, Sir Alex, at magandang araw po sa ating pong mga viewers dito po sa ating programang Diyos at Bayan. At bago po tayo dumako sa ating pong prayer for the nation, nais ko po munang magbigay ng mga salita ng ating Panginoon na nabanggit po doon sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At sabi po naman ng kasulatan, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Sabi rin po ng Psalms 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. At ang binabanggit po ng 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3, ang sabi po naman ng kasulatan, therefore I exhort first of all that supplications and giving of thanks be made for all men, for kings and who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of our God, our Savior. Kaya tayo po ay manalangin para sa ating pong bansang Pilipinas. So, kayo, saluhan niyo po ako sa ating panalangin. And let's bow our head and let's close our eyes. And Father God in heaven, in the name of Jesus, through the power of the Holy Spirit, Lord, we thank you so much, Lord, dahil sa araw na ito, kami ay binigyan mo ng pagkakataon na kami, O Diyos, ay magkakasama-samang manalangin para sa aming pong bansang Pilipinas. Iunat mo po, O Diyos, ang iyong mapaghimalang kamay at iparanas mo sa aming pong bansa na mayroong Diyos na nakakarinig po ng aming pong mga panalangin sa oras na ito. Hayaan mo, O Diyos, dalangin po namin that you are going to surround our beloved nation, the Philippines, Lord, with the right men and women, Lord, na magiging maayos po ang aming pong bansang Pilipinas. Lord, you are going to position in authority, Lord, mga tamang tao upang patuloy na pangalagaan ng aming pong minamahal na bansang Pilipinas. Dalangin din po namin, Lord, ang mga OFWs, Lord, or ang mga tao, Panginoon, na nasa ibang bansa, Lord, na patuloy niyo po silang pakabalutan ng iyong makapangyarihan, dugo at ingatan ng kanilang mga buhay. Ganun din po, O Diyos, sa aming pong mga frontliners, Lord, nahahayaan mo, Panginoon, ang pag-iingat mo ay patuloy nilang maranasan and cover them tightly with the most precious blood of the Lamb. And even, Lord, sa aming po mga missionaries, O Lord, nagiging instrumento mo, Lord, to be your mouthpiece, O God, Lord, to share your gospel. Bless them, God, exceedingly and abundantly. Ganun din, Panginoon, as they extend your hand, O God, upon them to reach those people who are unreachable. Lord, patuloy niyo po silang pakaingatan at pakabalutan ng mga pangyarihan dugo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na dumaloy ang iyong kapangyarihan. Lord, tunay nga, O Diyos, sabi mo sa Psalms 33 verse 12, blessed is the nation whose God is the Lord. Mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon. Kaya naman, O Diyos, pagharian mo ang aming pong bansang Pilipinas. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng aming pong bansang Pilipinas ang galaw at kilos ng iyong mga kamay. Lord, ipuin mo, Panginoon, ang aming pong mga kababayan na patuloy na tumawag sa iyo, sapagkat those who call upon the name of the Lord will be saved. At alam ko, Panginoon, na mararanasan po namin ang mga bagay na hindi pa po namin nararanasan, ang pagbukas ng kalangitan, kung papaano mo, O Diyos, pagpapalain ang aming pong bansang Pilipinas. Maraming pong salamat na alam po namin, O Diyos, na ikaw ay gagalaw at kikilos. Salamat po, Panginoon, dahil ang araw na ito, O Diyos, ay araw, Lord, ng iyong dakilang himala. Araw, O Diyos, na kung saan gagalaw at kikilos, Panginoon, ang iyong mga kamay, sapagkat meron ka, Panginoon, na mga anak mo dito sa bansang Pilipinas na patuloy na nananalangin, nagbibigay ng oras at panahon, tumatawag sa iyo, at upang ang iyong kamay ay gumalaw at kumilos sa aming pong pinakamamahal na bansa. Maraming pong salamat sa oras na ito, at hayaan mo, Panginoon, na maitanghal ang iyong dakilang pangalan sa aming pong bansang Pilipinas. Maraming pong salamat, Lord. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas,
Lord, at hayaan mo, Panginoon, na patuloy na maranasan namin, Lord, ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Ito pong aming pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless the Philippines. At maraming salamat sa mga nakiisa sa ating panalangin. At maraming salamat din kay Pastor Bart Itong ng Hong Kong at AMEMA, no? At the same time, East Asia 1. Hanggang sa muli, sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Alex Tinsay, at ito ang Diyos at Bayan. Mag-ingat po tayo. God bless us all. God bless the Philippines.